Yo, what up? Pero nga pala ng Hood 1997 pare. Andito na naman tayo sa... Hindi to Hood Reacts tol. So ito ay prediction. Nilabas na ng flip top yung second side 15. Ito ay gaganapin sa April 25 at 26. Ayan, nakita nyo naman. April 25 at 26 sa Film Best Tent, Alabang, Muntinlupa City. Ito ay day 1 at day 2 tol. Yung lineup nung unang-una ko tong nakita, akala ko ahon tol. Kasi ang bibigat ng mga kasali. Unahin muna natin tol. Sa tickets, saan kayo makakabili? Syempre sa mga sponsors, Real Joke, Minds, Black Manila, Unhinged, Ulap, 7-4, Crown. Yan, doon kayo makakabili ng mga flip top. Kung gusto nyo sa Barracks, meron din. So, ang pre-sale, andyan, nakikita nyo sa baba. Ito mga to, yan. Pre-sale day 2, walk-in, ito yung presyo. Okay. So, yun. Simulan natin tol, day 1. G-Clown versus Unico sa buhay. Prediction ko as viewer at fan ng battle rap, para sa akin, ang gusto ko dito ay si Unico. Yan, Unico ako dyan. G-Clown, nakita ko yung laban ni G-Clown sa Siren. Kalaban niya si Manda Baliw. Napanood ko yun. Pero iba yung Unico eh. Iba yung Unico na nakikita natin ngayon simula nung laban niya kay Sendlook, tapos yung laban niya nung Royal Rumble. Yun. Krega Slack 1. Latest na pinanood ko, yun nga yung nag-react ako kay Manda Baliw versus Slack 1. Ang naging problema kay Slack, yung boses niya, yung napapao siya, ganyan. Si Krega, saan ko bowling na panood si Krega? Flip top din yun, alam ko eh. Tas ang lakas niya doon, tol. So, itong laban na to, tingin ko magiging match na laban to kung walang problema si Slack 1 sa boses niya at yung angas ni Krega, no? Pati yung mga verbal. Yung mga ganun-ganun niyang salita, kung maririnig ba natin yon o ipaparody yun ni Slack 1? Okay. Harlem versus Manda Baliw. Yun nga, yung last na review ko ay yung kay Manda Baliw versus Slack 1. Yung style ni Manda, 1-2 pa rin siya. Pero yung laban nila ni Slack 1 hindi ganun ka-effective eh. Tapos yung laban naman ni Harlem tsaka ni Pistol, nung pinanood, sinasabi nila yun daw yung parang One Tama J Skills Part 2. Nakaka-boring daw, sabi ng mga tao. So, check natin, malalaman natin yan kung ayan ba ang pagbabalik ng ating Kuya Harlem at ito ba ang magiging epektibo na style ni Manda Baliw. Okay. So, Sorhenyo versus Saint Ice. Yon. Kuya Sorhenyo natin, no? Laban kay Saint Ice. Si Saint Ice, sinasabi ng iba, di naman ganun ka-epektibo yung style ni Ice. Tapos, nung laban nila ni Zaki, parang ngayon lang yung nag-stand out yung pag-freestyle niya nun. Pero, tingin ko, mas nahinang na ng panahon to sa Saint Ice eh. Dun sa paglaban niya nung mga nakaraan. Ito naman kay Kuya Sur, ang huli kong napanood na laban niya, yung kay GL, yung dinibdiban niya si GL, di ba? Pak! Tangina mo, dinibdiban kita. Anong gagawin mo ngayon, boy? Di ba? Yun. So, makikita ba natin dito yung angas ni Sur na kayang mambata? At si Saint Ice, alam naman natin, di magpapabata yan. Tangina. Nag-MMA yan eh. Di ba? O, hindi ko pala nasabi kung kanino ako, di ba? Kay Slack 1 o kay Krega. Kay Slack 1 ako dito, tol. Harlem versus Manda Baliw. Dito, dito parang tayo ako dito sa dalawa eh. Kasi kay Manda, pag naging epektibo yung 1-2 niya, pati yung mga jokes niya, tol, goods eh. Kay Harlem naman, yung mga slant rhyme at yung mga unpredictable bars kung saan landing. Pag nagawa niya yun, tulad ng laban niya kay Sendlook dati, no?
Sobrang solid ni Harlem doon. Pati yung laban niya kay Zaki sa sa sunugan, tol. Laban sila ni Zaki doon. So, pero ko dito konti kay Harlem. Onti lang ha, onti lang. Pero malakas din kasi to si Mande. Sorhenyo versus Saint Ice. Pwedeng kay Saint Ice, pwedeng kay Sur. Clash to, tol kasi wordplay si si Ice pero hindi wordplay na yung talagang puro wordplay hindi complete package din yan. So based sa mga huli kong napanood, pwede ako dito kay Saint Ice ako dito, tol. Sak Maestro versus Shaboy. Old God versus Mr. Undefeated. Makikita ba natin dito yung mga nakita natin kay Sak Maestro, yung mga round 1 na Sak Maestro, yung talagang handang-handa, di ba? Ito na ba yung unang ni Shaboy, unang talo ni Shaboy? Hindi rin naman papayag si Shaboy diyan, syempre. Kilala niyo si Shaboy, tol. Maraming nang-hate kay Shaboy, pero wala, hindi siya tinatablan nun, tol. Di tatalab kay Shaboy yun. Kayang-kaya niyang kainin lahat ng mga hate nyo at kaya niyang maging epektibo. Tulad nung 5v5 nung Royal Rumble, 'di ba? Kay Sak Maestro naman, ito ang pagbabalik ni Sak pagkalipas ng mahabang panahon. Huling laban niya na napanood ko, yung laban nila ni Lipcram. Doon medyo tagilid Pero sana puta, kung ito yung laban ni Sak Maestro tapos talagang handang-handa siya, puta. Itong isabuhay run na to, no? Ayos yun. Sana, ganun ang mapanood natin sa ating Kuya Sak. Ito. Jonas versus MP3. Dako naman tayo dito. Sa MP3, yung pinanood ko na laban kay K-Ram, may mga doon na masyadong mahaba yung setup Tapos, hindi nagiging effective masyado sa crowd. Tangan ang hirap ng laban na to para kay MP3. Kilala nyo naman si Jonas, tol, mahal ng crowd yan di ba? Tapos kahit anong antics gawin ni Jonas doon, nakakatawa. Titingnan natin kung kanino to. Yung Sak Maestro versus Shaboy. Ngayon, kay Shaboy muna ako dahil ang tagal kong hindi napanood si Kuya Sak natin. At nag-base lang ako dun sa mga una niyang laban. Jonas versus MP3. Mahirapan dito si MP3. Kay Jonas ako dito, tol. Pero sana mahanapan ni MP3 ng solidong butas dito si Jonas. Solidong butas no? Puwi nang ina. Naghahanap ka ng solidong butas sa akin. Ito, Vitrum versus Sendlook. Yun, si Mr. Goddamn. Tsaka si Mr. Paro-Paro, no? Nakita nyo yung laban ni Sendlook pati ni Unico. Papatawa na din si Sendlook at na-incorporate niya yun dun sa style niya. Kaya nagiging effective. Yung laban naman ni Vitrum pati ni EJ Power, puta. Napakasolido nung laban na yun. Puta, nayanig, no? Pati pati gobyerno nayanig Sobrang solid ni Vitrum. So, kung pagbabasihan natin yung mga huling laban, para sa akin ngayon, Vitrum ako dito. Next natin, Shernan versus Shernan Husky. Uy, puta. Ulit? 2x2, no? Ng mga big names. Shernan Husky versus Cripply Topher. Shernan Husky, magaling sila individually. Para sa akin, nasa nanonood lang. Hindi ako battle rap genius, battle rap guru. Ito yung obserbasyon ko. Kung iba yung obserbasyon nyo, comment nyo lang sa baba, walang problema, tol. Kung iba yung paniniwala mo, wala din problema, tol. Comment mo lang dyan kung ano yung saloobin mo. Shernan versus Husky, magaling sila individually. Hindi magiging number 2 na most viewed yan si Shernan. Kung nang wala lang, si Husky din. Finalist yan ng Isa Buhay. Makikita natin ngayon kung paano sila magje-gel. Kasi sobrang effective nilang dalawa nung
naglaban sila nung kabit versus asawa eh, di ba? Ang galing nilang dalawa doon. Pero dito natin makikita kung gaano sila ka-effective. Dalawa pag nagsama. Cripply versus Topper, puta, itong dalawa na to. Simula nung nag-Koinoy, Di Chow pa lang sila doon dati, yung kay Jackie, yung kalaban nila sila Lanceta Invictus. Puta, galing nitong dalawang to. At si Cripply, alam nyo din naman, isa din yan sa crowd favorite, tol. Si Topper, pag nandun na sila dalawa ni Topper, no, lakas nila, no. Slight edge lang ako dito kay Cripply pati kay Topper base sa mga last na laban nila as a duo yun, at gusto kong makita kung ano yung kayang ibigay sa atin ng number 2 most viewed pati ni Husky, tol. Diba, hindi naman magpapadarag yung dalawa na yan pagdating sa komedya, pagdating sa angas, may angas din yung mga yan. Rap skills yan, rap skills din yung mga yan, solid yung mga yan. So yun lang muna sa day 1, at yun, dako naman tayo sa day 2. Okay, so yun, day 2, Goryong Talas versus Raffian. Goryong Talas versus Raffian. Kay Goryong Talas, huling napanood natin yung laban nila ni Harlem. Kay Raffian, hindi ko na maalala kung ano yung huling napanood ko sa kanya. Ayun, naalala ko na, yung kay GL pala, tol, yung kay GL. So, sobrang lakas ni Raffian dun. Nagkataon lang talaga na si GL yung kalaban niya at ang lakas din ni GL dun. Diba? Puta, isa yan si Raffian sa mga rising star at future superstar dito sa liga, kung paano siya makipagmamaan. No fucks given talaga, parang, ina mo, nung nauna ka sa akin, gago, kayang-kaya kitang sabayan. Ay, sorry, hindi pala yung kay yung kay GL, tsaka yung kay Raffian, yung kay MZite, pati kay Raffian. Ayun yung huli ko palang napanood na puta talagang put your money where your mouth is. 'Di ba? Kay Kuya Goryong Talas naman natin, yung laban nila ni Harlem. I believe sa match point yun ginanap. Yun nga. Parang laban na ng mga tito natin no? So, makikita ba natin dito ang kakaibang talas ni Goryong Talas? At kanya bang ipapamalas? 'Di ba? So, ano ako dito? Sa buhay to eh. Hindi ako malupit na judge, pero kay Raffian ako dito. Frus versus Kilan. Yun. Paparating pala na 27, birthday ng Kuya Frus natin. Gaganapin yan dito sa Pasig. Yon, si Kilan, taga Tabing Lawa. Si Frus, taga Binangonan, Rizal. Yan, kalugar natin yan. Frus, napakalupit mag-multi niyan. Puta, yung longevity niyan sa liga, 'di ba? Puta, simula bata, puta, high school pa lang ako, pinapanood ko na si Frus. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin si Frus, 'di ba? Dati, ang haba pa ng pangalan niyan, Frustrated Homicide. 'Di ba? Pero yung multi ni Frus, rap skills niya, malupit. Kilan naman, puta, syempre, nagbumulti din yan si Kilan. Ang galing yan, puta, isa yan sa mga inaabangan ko ring bumatel. Nakakatawa at the same time. So, makukuha na ba ni Kilan ang respeto pag tinalo niya si Frus? At mananatili ba talagang matatag pa rin ang pangalan ni Frus at kayang mambata, di ba? So, dito sa laban na to, Frus ako, tol, Frus. Zaki versus Ban. So, nakita nyo naman si Ban nung nakaraan, kalaban niya nun sino ba kalaban ni Ban? Saint Ice, di ba? Tama ako, Saint Ice, no? Nakalaban ni Ban, no? Pero ang huli ko atang napanood kay Ban nung kalaban niya si Lipcram. Di ba? Yung pumapalag-palag si Ban, di ba? Tapos si Zaki, ano bang huling laban na napanood ko kay Zaki? Nakakalimutan ko na eh. Pero kung pagbabasihan ko lahat ng mga battle na napanood ko, kung mag-i-isla time si Zaki at mabilis talaga yung punto na gagawin niya at sobrang effective, may tulog si Ban. Pero hindi rin pwedeng magpabaya dito si Zaki.
Kasi si Ban, nakikita nyo naman, nakukuha niya rin kahit paano yung ano ng crowd no? Sa ginagawa niya. At hindi lang din naman basta-basta yan dyan si Ban, kahit inaasar nilang Bisaya, Saging, mga ganun-ganun, mga bias daw nung natalo si Cripply, 'di ba? So dito sa dalawang to, kay Zaki ako, tol. Zaki. Sayad versus Marshall Bonifacio. Pagbabalik ni Marshall Bonifacio sa flip top, no? Kasi huling napanood ko si Marshall B sa Atake 6 ng FRBL, kalaban niya si Josh. Nanalo doon si Josh. Kay Sayad, ano bang huli kong napanood kay Sayad? Ano bang huli kong napanood na laban ni Sayad? Hindi ko na maalala eh. Sayad. Di ko na maalala kung kailan huli niyang laban. Pero base sa mga laban niya, may tendency din talaga na na hindi talaga magigets ng mga tao si Sayad no? Sa mga pinagsasabi niya. May sarili siyang style, Mr. Left Field talaga. 'Di ba? Ay, sorry, ang laban niya pala ata yung kay Sendlook. Sayad versus Sendlook. Hindi ako nagkakamali ha. Check ko lang muna, tol. Sayad versus Sendlook. Alam ko, ayun yun eh. Sayad versus Sendlook. Sayad versus Sendlook. Yon, tama nga ako. Sayad versus Sendlook. Yun. Ito yung laban nila na lumabas si Kuis Ilaya natin na parang hindi masyado nabigyan ng kabuluhan kung ano yung ginagawa ba ni Ilaya doon sa verse niya. Ayun. Pero dito sa ano na to, sayad pa rin ako. Sayad ako. Based sa mga napanood ko last time. Poison 13 versus Sensei. Sa Sensei, wala pang talo to. Isa din to sa mga rising star sa liga. Poison 13, puta. Pinakamaraming panalo, pinakamaraming laban. Napakalupit. Makikita ba natin dito ang puta, halimaw na Poison? Masusungkit niya na ba dito ang isa buhay, di ba? Puta. Minama niya si GL nung nakaraan, tol eh. Talagang durog si GL nung nakaraan eh. Hindi ko masasabi na na talagang sabay eh. Kasi ang lakas ni Poison doon, tol. Si Sensei naman, nakita ko yung mga laban niya, pero wala akong nakita na laban niya na kayang tumapat dun sa huling laban na pinakita ni Poison kalaban si GL, tol. So, ngayon, kay Poison ako dito, pero sana gulatin mo kami, Sensei, tol. Yun. Mzite versus Plaridel. Yan ang aking Kuya Paulo. Huling laban ni Plaridel, nakita ko laban niya si Rafian. Sa gubat yun eh. Ginanap sa gubat. Malakas si Plaridel doon. Malakas siya, malakas solid doon. Malakas solid ni Plaridel. Kay Mzite naman, yung laban nila ni Rafian, na talagang kinakauntaw talaga ng mga tao sa Mzite. Di ko alam kung bakit, pero putang ina. Dami nang napatunayan ni Mzite. Puta, hindi niya na kailangan ng validation nyo, tol. Sa mga past battle, Mzite laging handa yan. Puta, bumababa pa nga ng mga freestyle event yan sa mga underground eh. As ever ready, di ba? So, alam mo talaga yung pagmamahal niya sa ginagawa. Si Plaridel naman, habang tumatagal yung panahon, puta, gumaganda yung sulat niya, yung atake niya. Magandang laban to. Laban to ng mga tito natin. Pero Mzite ako dito, Mzite. Katana versus Invictus. Parehas champion. Parang ito yung laban dati ni ni Mzite tsaka ni J Black. Parehas champion, no? Katana versus Invictus. Pag nakita natin yung Invictus na talagang walang pake sa mararamdaman mo, alam mo yung rebat niya kay Poison dati, sobrang luwag ng puke ng kasama, nalaglagan kayo ng anak. Sakit nun, tol. Kung ikaw yung nandun sa sitwasyon ni Poison, kung ganong Invictus yung lalabas yung masamang Invictus, di ba?
Tapos Katana, no? Puta, parang maglalaban si Papa Jesus pati si Satanas, no? Pero makikita natin, tol. Magandang laban 'yan. Pag nagkataon si Katana, puta, alam nyo naman, mahal ng mga tao din yan si Katana eh. Yung kahit bulol sa arit si Katana, puta. Yung pagdi-deliver niya na malumanay, tapos biglang lalakas. 'Di ba? Habang nakikipagkantahan sa ano, no, sa mga tita o lola dun sa ano, sa app na kinakanta-kantahan niya. Dito, ano ako dito, tol? Katana ako dito. Pero pag sinabayan siya ni Invictus at talagang Invictus na walang pake sa sabihin ng mga tao yung lalabas dyan, puta. May tulog talaga si Katana dyan. Day 2, main event, Shei versus Bagsik. Puta, parang ang labanan ng magkuya, no? Shei as deadpan. Si Bagsik, di ba? Nakita nyo sa laban niya, Royal Rumble. Tagal na wala ni Bagsik din eh. Dahil nagkaanak. Ngayon may liga si Bagsik na hinahandle. Parang spit on the street. Kung di ako nagkakamali yun. Base sa mga napanood ko sa kanilang dalawa. Kasi pagkatas ng bago mag-deadpan, ang uli kong napanood kay Shea, yung laban nila ni EJ Power eh. Malupit si Shea doon. Talagang commanding yung presence niya, 'di ba, sa mga tao. Pero hindi yun yung Shea na ano eh. Na walang pakialam eh. Siguro dahil ba nagkaanak na si Shea? Kaya bumait na siya, no? Pero kung Shea na 2018, puta, talagang lalamunin yan si Bagsik. At si Bagsik ba, tingin nyo magpapalamon din si Bagsik? Yung Bagsik na tumalo kay Charisma? No? Anong laban to? So, ngayon, para sa akin, bias ko talaga dito, si Shea. Shea talaga ako. Hindi ko pa makitaan si Bagsik na kaya niya talagang manakit ng damdamin na talagang masakit na masakit para kay Shea. Si Shea, tingin ko, marami pa siyang gimmick at kaupalan, rap skills na ipapakita sa atin. Kay Bagsik, ganun din. Syempre, multi ni Bagsik. Siguro na lang ako minsan, no, kahit gaano kaangas yung sinasabi ni Bagsik na lang sa boses niya, no, na parang kahit anong boses mo, kahit gano'ng kaganda ng para mo, kung ganito yung mga parang, ayun lang sa akin, Yun. Pero, Shea ako dito. So, day 1, Unico, Slack 1, Harlem, Saint Ice, Shaboy, Jonas, Vitrum, Cripply at Topher. Ayun yung mga akin ngayon. Dito naman natin, Raffian, Fruz, Zaki, Sayad, Poison 13, Mzite, Katana, Shea. Yun lang. So, yun mga tol, ayun lang yung prediction ko. Mga tol, hindi ako battle rap guru, battle rap genius ayun lang yung prediction ko as a fan base sa mga napanood kong mga laban nila. So, yun lang. Peace out, tol. Yeah. Air ng Hood 1997. Yun. Bagong shirt nga pala. Kung gusto mong gumit, mag-pre-order ka na. Baka maglabas ulit ako. Yeah.